Focus po sa Ephesians, no? Chapter 2, verses 1 to the following. 1 to 7. Ito po yung nakasulat. Noong una ipatay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito. At naipailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa impapawid, ang mga espiritu naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopuotan ng Diyos. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay may pakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ito po ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, salamat po sa kabutihan mo at sa kagandahang loob mo, Panginoon, para po sa amin. Tulungan niyo po kami maunawaan po, Panginoon, ang passage po na ito. And lead us always to you, to the cross. Ama, padama mo po sa amin parati. Knowing, according to the Bible, you're telling the truth. Through the Holy Spirit, Lord, may the power of your love be felt and move us to love you, to love other people. At magkaroon kami, Panginoon, ng confidence, Panginoon, na makapamuhay ayon po sa iyong kalooban. Salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Magsipo po tayong lahat. So, yung title po ng message po natin, The Power of God's Love. No? Ano po ang title? So, yung kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos, kung makikita po natin to, this power is very powerful, no? When we are filled with God's love, no, pagpuspos tayo ng pag-ibig po ng ating Panginoon, we can do and see and understand things that we could not otherwise do and see or understand. Ito yung maganda sa kapangyarihan po ng pag-ibig ng Diyos kapag tayo puspos nito. Mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Mga bagay na hindi naunawaan ng ordinaryong tao. Mga bagay na hindi nararanasan ng mga ordinaryong tao ay atin pong mararanasan. And if you're filled with His love, alam nyo, ito ay maganda. Kapag puspos ka ng pag-ibig ng Diyos, tatagal ka sa mga sacrifices and sufferings na dadaan sa buhay mo. Okay? All of us are experiencing sufferings, pains. Nararanasan po natin yan. Even if ginagawa po natin yung mabuti. Even if ginagawa po natin yung gusto ng Panginoon. And we can even bugawin yung pagkatakot or cancel every fear and argument sa ating mga sarili. Yung seed of doubt na inilalagay ng kaaway, if you're filled with God's love, yung parang ganito, hindi ka na mahal ng Diyos kasi nagkasala ka. But because of the power of God's love in you, you're confident to say to that very lie, mahal ako ng Diyos. Wala kang magagawa sa akin. And that conviction will not only make you confident, but can transform your life into the likeness. No? Babaguhin ka ng pag-ibig na ito ayon sa kalooban ng Panginoon, sa wangis ng ating Panginoong Jesus. And you can avoid contention o yung mga pagtatalo-talo. The reason why many Christian churches are debating because full of pride, full of love for self, pero hindi puspos ng pag-ibig ng Panginoon. In every
devotion na meron po tayo, pag binabasa natin ang salita po ng Panginoon, there are different message, but still, the truth remains, no? Pag binasa natin ang Bible, minsan nagkakaiba-iba po tayo ng interpretasyon dito. And that's the reason kung bakit tayo nagkakaroon ng iba't ibang mga pagtatalo. Because we do not understand. Pero ang sentro po ng kapangyarihan ng Panginoon ay dadalhin po tayo ng pag-ibig na ito sa katotohanan. Ibig sabihin, kung ngayon sablay ang pagkaunawa mo sa Bible, but because you are filled with God's love, dadalhin ka ng Panginoon sa Kanya, magiging humble ka before Him. You can forgive freely. This is very impossible for those people who do not have God's love in their lives. No? Kaya mo bang magpatawad? Kaya mo magpatawad kahit doon sa mga nang-aaway sa'yo? Kahit doon sa mga nagtatraidor sa'yo? It doesn't matter how deep your theology, your understanding sa doctrine, if hindi mo kayang mas mahalin yung mga taong kagaya ni Judas, kagaya ni Peter sa buhay mo. It doesn't matter. It doesn't have value. Lalim mo nga sa Bible, ang dami mo ang alam sa Bible, pero yung simpleng pag-ibig to love your enemies, wow, hindi natin magawa. So where's the love? Diba? Where is the love? Hindi ko alam yung tono nun eh. 10. Okay? Then it will renew your strength, no? When you're filled with God's love, your strength will be renewed. Ito yung maganda. Nakakapagod. Sa totoo lang, sinong hindi napapagod dito? Diba? Minsan, sino dito napagod na sa pagpupuri sa Panginoon? Amen! Hindi dapat tayo mapagod. Amen? Pero totoo lang, pagod na pagod tayo minsan. Pagod na pagod tayo, pupunta tayo dito sa church. Pagod na pagod tayo, restless na tayo. Okay, sabi mo, di na naman ako nakatulog kagabi. Sabi mo sa katabi mo, buti nga nagising ka pa. Diba? Wow! You just need to admit to the Lord, Lord, pagod na po ako. Then the Lord will renew your strength. Sometimes we do not feel God's love for us because sinosolo po natin eh. Ang Lord din offer niya yung pag-ibig niya sa atin, pero sasabihin mo, hindi, kaya ko to. Kaya ko to. Lord, I don't need you. Pero kami, makikita po natin that we really need God sa buhay po natin. Not only love, but God's love. And God is blessing us to bless others in ways surprising sa buhay po natin. Yung tipong nakatulong ka sa iba, hindi mo kinaakala na kaya mo palang gawin yon sa iba. Because kilala mo kung sino yung sarili mo. Pero matutuwa ka, bakit ko nagawa ito? You know why? Because of the love of God sa buhay mo. Kaya ito, sinasabi dito ni Paul. Okay? Our ability to do what we ought to do is dependent on God's love. No? Yung kakayahan natin na magawa, ang dapat nating gawin ay nakadepende sa kung ano yung tinanggap natin. Ano ang tinanggap mo? Pag-ibig ng sanlibutan o pag-ibig ng ating Panginoon? Kaya kaya mong mahalin ang iyong kapwa kahit kaaway pa dahil sa kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos na nasa iyo sa mga sumasampalataya. And God's love is powerful that even the impossible can be possible through Jesus Christ because of the love that is in us. Yun po yung maganda dito, no? Dito makikita natin, sa topic po natin, the power of God's love, makikita po natin ano ba yung kapangyarihang nakapaloob doon sa pag-ibig na yon ng ating Panginoon. Okay? Doon sa binasa po natin kanina, tatlong bagay din po, actually, yung nakalagay po dito, na ginawa po ng Diyos sa ating lahat. Una, He made us alive, no? Ginawa niya tayong buhay. Sabihin mo nga, He made us alive. Alam niyo, for us to live a Christian life, kailangan buhayin muna tayo. Tama? Tama po ba? Para ka makalakad, so you must be supplied by energy. So para ka makapanood ng TV, dapat ita-turn on mo muna yung power. Tama po ba? Nakapanood na po ba kayo sa TV
na hindi naka-turn on yung power? Opo, yung sira. Parang yung tao, kapag hindi nilagyan ng power, para may sira. Tama po ba? So, for us, ito po sabi ko kay Mami, Mami, ang dulo pala ng lahat dito sa lupa. Yung kapayapaan sa Diyos. Ang tao nangangarap, sana magkaroon kami ng maraming pera. Nung nagkaroon ng maraming pera, lalo nagkaroon ng maraming problema. Sana tama ba? Tama po. Kasi nag-iingat siya Tapos hindi na siya nagtitiwala sa mga tao kasi baka hututin nito yung pera ko. Then you pray for car. Yung car? Nag-pray ka sa car. Yung kulay pink. Tapos nung nabili mo na yung car, kung problema ka, baka magasgasan. Dati naman, wala kang problema, sasakay ka lang ng jeep. Tricycle ka lang. Dami pinoproblema Diba? And then, you ask the Lord, sana magkaroon kami ng bahay at lupa. Okay, binigyan ka ng bahay at lupa. Ang laki ng problema mo. Magkano yung amilyar? Magkano yung ganito? Magkaroon ka ng business. Ang dami yung problema, no? Pero, ginawa ba yun ng Panginoon para dagdagan lang ang problema natin? That's the reason why we need God's love sa buhay po natin. So, we will be able to surpass all those things. Actually, not naturally, but supernaturally. Yun po yung maganda po dito. Wala kang talino, bibigyan ka ng Panginoon ng talino. Wala kang karunungan, bibigyan ka ng Lord ng karunungan. Imaginein mo, 75 yung average sa math. Talaga ni-straight niya yun. From elementary to high school. At pagkatapos, talaga naman, yung grade niya sa math from 3 nung first year hanggang 3 nung 5th year, talagang minaster niya yon. You know what? Isa siya sa pinakamayaman sa buong mundo. Why? Is it because matalino siya, ganito, no. Dahil nga po sa Diyos. The power of God's love, bubuhayin niya po tayo. Bubuhayin niya tayo. Ang Diyos, sabi dito, dun sa verse 4, subalit napakasagana ng habag ng Diyos. God, rich in mercy, God's mercy on His helpless enemies flows from His own loving heart, not from anything they have done to deserve it. Gaano kayaman ang pag-ibig na ito? We don't deserve God's love. Tama? Tama po ba? At alam nyo, ito po ang maganda po di ba, pagka nagkakaroon tayo ng relationship, alam ba, boyfriend, girlfriend, tama. Di ba, we look for someone na deserving sa atin. Tama? Tama po ba? Kapag gwapo ka, kailangan gwapa. Pag matalino, kailangan matalina. Pag mayaman, kailangan mayamon. Ibig sabihin, kailangan pareho kayo kasi yun yung deserving sa'yo. And sometimes, nung nakita mo yung tao na yun, nung nagsama na kayo, wow, I don't deserve this man. I can see my future living with this person forever. Minsan ganun tayo, di ba? Nung una, kala ko deserving. Doon papasok yung pag-ibig ng Diyos. Na even if yung partner natin hindi deserving sa pagmamahal na binibigay sa atin, we continue to love that person. Sasabihin natin, Pastor, hindi deserving tong tao na to sa akin. Who is deserving sa pag-ibig ng Diyos? Wala. And that's the reason, yung pag-ibig ng Diyos, kailangan buhayin tayo na sa ganun maunawaan natin yung pag-ibig niya kasi puspos ng awa ang Diyos. God is changing our condition from tayong makasalanan hanggang tayo ay pinawalang sala. Not a single man will enter God's kingdom without having been made alive, which means without having life from God. Wala naman talagang taong papasok sa kaharian ng Diyos kung hindi siya ginawang buhay ng Diyos. Kung babasahin po natin, mga kapatid, yung nakasulat sa Bible, halimbawa,
mangangalunya, magnanakaw, mangkukulam, walang mga gumagawa ng mga bagay nito pupunta sa langit. At ang understanding natin doon, kailangan hindi ka magnakaw, kailangan hindi ka gagawa ng masamang bagay para makapasok ka sa langit. Yun minsan yung understanding natin. No. You must look at your condition. When you are alive in Christ, mas maiintindihan mo, bakit ko pa ginagawa ang panchichiks? Buhay na ako kay Kristo. Nagigets niyo po ba yan? Bakit pa ako magnanakaw? Buhay na ako kay Kristo. Nagigets niyo po? Hello? Kung hindi ka pa buhay kay Kristo, ito yung buhay mo before. Dating makasalanan ka. Si Salin, maki-post nga po yung verse 4. Sabi diyan, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. At sabi sa verse 5, tayo binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Kaya tayo sumusuway sa Diyos kasi patay tayo. Ibig sabihin, we don't care if masasaktan natin ng Diyos. We really don't care kung mainsulto natin ng Diyos because we are dead at first. Tingnan nyo sa verse 1 to 3. Isa-isahin po natin, basahin lang. Verse 1, sabi dyan, nung unay, patay kayo sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Nung una yan, sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito. Sasamahan niyo naman ako. At napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan, sa himpapawid, mga espiritu naghahari sa mga taong ayaw, pasakop sa Diyos. Sabi dito, teka lang po. Sabi diyan, dati you are controlled by demons. Yun lang po yan. Yun po yung mas madaling translation. Before, you were controlled by demons. Sabi sa verse 3, ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't ang ating likas na kalagayan. Sa atin, ano yan? Kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. So, alam mo yun, nung patay ka dahil sa kasalanan, ang Diyos napupuot sa iyo. Pero ngayon, na kay Kristo ka na, ang pag-ibig ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, binuhay ka. Gets siya? Available naman ang pag-ibig ng Diyos para sa lahat. At lahat naman ng tao ay minamahal ng Diyos. Kaya lang, mga kapatid, may mga tao talaga likas na sa kanila ang pagsuway. Ibig sabihin, upon hearing the message of God, upon being convicted by the Holy Spirit, they choose to live in sin. So, only the believers that belong to Christ can it be said that they made a life together with Christ. So, kailangan maintindihan lang po natin to. Bakit napakahirap para sa akin na talikuran ko ang ganitong mga gawa, ang gawa ng sanlibutan. Verse 4, ang sabi dyan, napakasagana ng Diyos, ng habag ng Diyos, at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. So, His love over us is greater than the sin that is in us. Mag-worry tayo talaga eh. Sino dito, pag namatay, papasok sa langit? Mag-worry tayo, di ba? Why? Because we have been reminded by our sinful nature. Tama? At ang lagi nating iniisip, deserving ba ako na pumasok sa langit? Even I myself, I don't deserve heaven. Pero God's love reaches, no? Yung habag ng Diyos ay talaga namang sobra. Even the not deserving people, makakapasok din sa langit. Sabi sa verse 5 pa, sabi diyan, tayo binuhay niyang kasama ni Kristo
nung tayo ay mga patay pa dahil sa ating mga pagsuway. Grabe, ang ganda nung sinabi, no? Binuhay tayo na kasama ni Kristo. Okay? Through our connection with Christ, God gave us life that went through death. So nung nanampalataya tayo, tapos nung binautismuhan po tayo, sa pagkabautismo po natin, nalibing na yung dati nating pagkatao nung iniahon po tayo, binuhay tayo, nakasama po ng ating Panginoon. The life we receive is resurrection life. Ibig sabihin, you need to die first before you become alive. Okay? So, ang una nating kalalagayan, patay. Bakit ka salbahe? Bakit ka nanloloko? Bakit ka nang bababae, nang lalaki? Bakit mo ginagawa ang mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon? Because we are dead. But now, you are alive. Iba na ang ating kalalagayan. Binuhay tayong kasama ni Kristo. Diba? Naligtas nga kayo dahil sa kagandahang loob. So, kaya kaligtas, not because of your own good thing. Kaya marami ayaw na mag-church eh. Kasi ang akala lagi nila, yung ito yung boasting na meron ng puso ng mga tao. Kaya sila mag-church, iniisip nila, deserving sila na mag-church. And then they devalue other people. And they don't recognize and value the riches of God's love for them. Kaya nga tayo, sinasabi natin, kapag ikaw na-convert dun sa isang church, pag malasakitan mo yung church kung saan ka na-convert, I'm referring dun sa tinuturo ng Bible, ha? I'm not referring dun sa religion, but I'm referring dun sa church na tinutukoy ng Panginoon. Wala iba kundi ang kanyang iglesia. Magmahalan kayo sa isa't isa dahil ang pagmamahalan nyo sa isa't isa nagpapatunay na kayo nga ay mga anak ng Diyos. Amen? Because you are alive. You are being changed from death to life. Ngayon, ito ang tanong. Tinanggap mo ba si Jesus sa buhay mo bilang Panginoon at tagapagligtas? Then you are alive in Christ. Pangalawa. So, He raised us up. Verse 6, sabi diyan. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Tingnan nyo, doon sa verse 6, nung una, patay tayo. Pero dito sa verse 6, nakikipag-isa na tayo. Kung patay ka dahil sa iyong kasalanan, hindi ka makikipag-isa kay Lord. Tama? Amen? Try nyo, sabihin nyo sa magnanakaw, hoy, pare, wag kang magnakaw. Bad yan. Anong bad? Paano mo kami papakainin? Tama? Tama po ba? Pero yung Kristiyano na napilitan magnakaw, sabihan mo, pre, di ba Christian na tayo? Di ba bad magnakaw? Oo nga, pare. Konsensya nga ako eh. Yun yung different perspective. Pagpatay dahil sa kasalanan, sasabihin niya, bakit mapapakain mo ba ako? Ito pa, sa mga nang chichiks ng boboys. Pagka yung isang Kristiyano nagkamali o nagkasala, sasabihin sa kanya, pre, ba't ka nang bababae, di ba kasal ka na? Sasabihin ng Kristiyano, o nga pare, sana patawarin ako ng Diyos. Mali yung ginawa ko. Pero kapag yung hindi converted na Christian, itong iisipin yan. Bakit? Pinagtaksilan din ako ng asawa ko. Hindi gagawin ko rin yung ginawa ko sa kanya. Yung ginawa niya sa akin. Ito matindi. Sa mga Kristiyano na mga sulsol, sa mga Kristiyano na nag-i-encourage at mga tao na sulsol. Ang Kristiyano nag-i-encourage, sa mga sulsol, naninira. Pare, pinagtaksilan ka ng misis mo, pagtaksilan mo rin. Pero itong sasabihin naman ng Kristiyano doon sa tao, pare, iba minahal tayo ng Lord. Iba hindi din tayo deserving doon sa pag-ibig ng Lord. Oo nga pare, pero masama talaga loob ko pare. Gusto ko manapak, gusto ko manakit. Imaginein mo pare, gano'n na lang pag-ibig ng Diyos sa atin, namatay siya. Minsan yun nasasabihin ng mga Kristiyano eh. Pero kapag hindi mga Kristiyano, ito yung sasabihin niya, pare,
saktan mo rin. See? Yung difference? Kasi magkaiba nga po. Kanina, magkaiba ng kondisyon. Ngayon, magkaiba na po ng posisyon. Dati, nakahiga. Ngayon, itinayo. He raised us up. Okay? So, kanina, change of condition. Ngayon, change of position. We were in the world, the area of death. Nandito tayo. Pero tingnan ninyo. Ang ganda ng sinasabi dyan. Tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamuno na kasama niya. So, because we are raised up together with Christ, we are neither in the same manner in the world as when we were in it before we were made alive. So, nung binuhay ka na kasama ng Panginoon, nung Panginoong Jesucristo, ang buhay mo ngayon ay iba na. Tama? Iba na ang mindset mo, iba na ang priorities mo, iba na yung gusto mo. Dati, wala kang pag-value sa worship service, ayaw mong umattend. Sabi kasi nung iba, pwede namang araw-araw sumamba. Yes, that's it. But we agree in this covenant that every Sunday is Lord's Day na magtitipon-tipon tayong lahat. So, binavalue po natin yung Sunday para sa ating lahat. Okay? Amen po ba yan? And we should not worry. Ito yung problema minsan sa maraming mga tao. They are worrying. Halimbawa, paano na yung kinabukasan namin? Kapag hindi namin inuna ito at uunahin namin yun sa Diyos. Another position, ganito. Grabe naman dyan sa church. Ang tagal-tagal. 2 hours. Tapos yung pastor, boring pa mag-sermon. Pero imagine ninyo, mga kapatid, ilang oras kayo nasa company, ilang oras kayo nasa trabaho. Boring na boring kayo, pinagtitiisan. Bakit yung pastor, 45 to 1 hour lang, 45 minutes to 1 hour lang, di nyo pa mapagtiisan. Di nyo ba love? Nagagets po natin, we are in a different position right now. At ito maganda, if you are positioned in Christ, sabi ng Panginoon, kasamang mamumuno niya. Ibig sabihin, you can be powerful if you are in Christ. Only if you are in Christ. You will be able to surpass o kaya mo na higitan, lampasan yung mga imposibleng mga bagay dahil na kay Kristo ka. Okay? Yung worry, malalampasan mo yun. Sino nagwo-worry dito? Kapos ang pera. Ako lang. Pero malalampasan natin yan ganito. God will give us wisdom. When we are in Christ, mahal tayo ng Lord. Naniniwala kayo, ayaw ni Lord naghihirap ang kanyang mga anak, pero pinapadaan niya lang sa hirap para matuto? Amen? Hindi tayo pinababayaan ng Diyos, hinahayaan lang tayo ng Diyos na maranasan natin itong mga bagay-bagay na nararanasan natin ngayon para mas makita natin yung katotohanan na ito pala yung sinasabi ng Diyos. Ito kasi minsan yung problema sa atin, the Bible is so simple sa ating paningin, pero yung deep meaning nung sinasabi ng Bible, hindi natin naiintindihan. So we became weak. Sabi ni Paul, I am weak. When I am weak, God made me strong. So only through Christ, we can be strong kasi the truth is this. Nakipag-isa ako kay Kristo kasi binuhay niya ako. Ngayong binuhay ako ni Kristo, ako ngayon ay may kapangyarihan ng Panginoon. Dunamis, yung Holy Spirit nasa atin. Yung kapangyarihan na bumuhay kay Jesus nung siya ay namatay at pagkatapos siya ay nabuhay, yung kapangyarihan na yon is the same power that is in us. So why worry? Ngayon nagwo-worry tayo, Pastor, kasi baka masaktan ako. Yes, si Jesus nga nasaktan eh. Tama? Pastor, kasi baka magutom ang pamilya ko. Si Jesus nga nagutom eh. Pastor, kasi baka mapagod ako eh. Si Jesus nga natulog eh. But why worry? Si Jesus Christ, every time, from the beginning of His ministry, o bago magbigin yung ministry, and at the end of His ministry, nandun lagi siya sa presence ng Ama.
Alam niyo kung bakit? Kasi nasa tamang posisyon siya. When you are in the right position, you will be able to conquer ano man yung mga meron sa inyo. Hatred, no, anger, doubts, lust, ano pa, inggit, jealousy, lahat ng mga bagay niyan, mapagtatagumpayan mo yan. At yung lalim, kapag malalim ka na sa pag-ibig ng Diyos, you will be able to love the unlovable. You will conquer. Amen? So, ganito po ang posisyon. Alam mo kung paano ang posisyon natin sa Panginoon? Pwede po tatlong tao na may tatlong upuan. Pwede po. Mga lalaki na lang, para cute. Pastor, grabe ka naman. Kami mga babae, hindi cute. Okay. Ganito po ang posisyon natin. Kapag hindi mo alam kung anong posisyon mo sa Diyos, yari ka. Sabi, okay? Tinan yung word. Actually, kulang po yung Tagalog eh. Pero, pinaupong kasama niya sa luklukan ng langit, sa ibang translation po. Ito si God the Father. Ninong, since kayo naman po yung pinakabata, pwede po ba kayo muna dito? Kayo po yung tatay. Okay. Si God the Father seated with Christ. Blood, punta ka muna dito. Ikaw muna si Christ. Ngayon, kuha tayo na medyo cute. Labang maliit-liit dito. Ang lalaki na ng mga guys natin, no? Tatangkad na nila. Pero hindi, maliit ka naman eh. Maliit mo ata ako. Laki, no? Okay, ganito. This is the position. Si Jesus nasa langit na. Amen? Si Brother Randy nasa lupa pa. Pero kailangan si Brother Randy nakaposisyon na nasa langit. Makakaposisyon lang si Brother Randy na nasa langit kapag siya ay nakay Jesus. Si Jesus kasama na ng Ama sa langit, nakaposisyon na siya. Pasab di ibig sabihin dalawang Diyos. No. This is just an illustration. They are co-equal. There's only one God. Okay? So, paano makakaupo sa langit nakasama ng Diyos si Brother Randy? Kailangan katabi ni Jesus? No. He must be in Christ. So, hindi siya sa tabi, Brother Randy. Hindi ka, makitayo, Brother Randy. Hindi siya nasa likod. Hindi siya nasa likod. Hindi siya nasa harap. Hindi ko alam kung paano ko ipapasok si Brother Randy. Uupo. Ito yung sinasabi, pinaupong kasama niya. Ibig sabihin, makakaupo lang si Brother Randy na kasama ang Panginoon kapag na kay Kristo siya. And he will be able to be a conqueror. He will be able to be victorious sa buhay. Sige po. Nagets niyo po? Alright. Sige po. Palakpakan naman po natin sila. Ang cute-cute talaga nila. The problem is we don't know our position. For most of Sundays, we are preaching about the Holy Spirit, the Christ, the Father. Ang problema, hindi natin alam ang posisyon. Alam natin na born again tayo. Alam ng marami mga Kristiyano, born again lang sila. Anong religion mo? Born again ako. Ano ba yung born again? Malay ko, basta member ako ng born again church. That's a problem. You don't know the position. You should know the position that you are in Christ. And you are seated with the Father in the heavenly realm. And because you are seated in the Father with the heavenly realm, binuhay ka, nakasama ni Kristo, then, therefore, you will be able to conquer, you will be able to be victorious in life. Ano kung bumagsak ka ngayon sa exam, mamanatili ka na labang bobo? Hindi, ito na talaga yung buhay ko, bobo talaga ako, bobo. Lahat naman nagsimula sa walang alam eh. Nakita niyo yung mga bata? Tanungin nyo, sino may... Ayun, anak ni Sister Rose. Sister Rose, makitanong nga, 10 times 10. Makitanong. Rose, makilakas. Ano ang pangalan niya? Saikari. Tumingin.
10 times 10. 100. Ay. See? Hindi nung naging Kristiyano ka, alam mo na ang lahat. But continuously, God is sustaining you by His power that is in you. Yun yung kanina pa pinagsasabi ni Pastor. The Holy Spirit, His power. Not only the word power, but the Holy Spirit that is in you, kaya able ka na makakonquer. Kailangan lang makita mo yung posisyon mo. Halimbawa, may chicks. Nakaupo ka dito, gwapo-gwapo mo. Dumaan sa iyo yung chicks, ay, ang ganda, kamukha ni kamukha ni Zendaya ba yan? Si Zendaya? Ha? Hindi, Zendaya? Zendaya ba yan? Sa Spider-Man? Zendaya? Basta, hindi ko gusto yan. Si na lang, si Gal Gadot na lang. Dumaan sa'yo, si Wonder Woman. May asawa ka. Yung asawa mo, talagang cute din. Kaya lang, dahil alam mo, artista tong si Gal Gadot, nagpapakute sa'yo, kasi poging-pogi sa'yo, sabihin mo, no. Christian ako. Nakaposisyon ako kay Kristo. Di kita papansinin. Diba? Tayo, makakita lang tayo na naka-short Tumaro sumipol Hindi ko lang. Nakakita lang tayo ng pogi, makakita lang tayo ng may kotse. Kotse talaga Nakakita lang tayo ng magarang kasuotan, manghang-mangha na tayo. Tapos makakita lang tayo ng magandang kalalagayan, inggit na tayo. Para bang yung kalalagayan nila ang nakakapagpapaikot sa ating mga buhay? No. You should know your position in Christ. Even the devil can't affect you. Kahit ano pang sulsul ng demonyo sa utak mo, huy, patayin mo na yan. Huy, kainin mo na yan. Huy, lahat yan. Huy, huwag ka na magtrabaho, huwag ka na sumama dyan. Huwag ka na matend. Huwag mo pansinin yan. Hindi yan deserving. Di ba nagmamahal ka? Siya naman di nagmamahal sa hindi yan deserving. No. Yung pag-ibig ng Diyos, tinanggap ko at ako'y nakaposisyon ngayon kay Lord. Mamahalin ko yung tao na yun kahit hindi yung kaibig-ibig. Amen? Kung ang tingin nila sa'yo, hypocrite? Ano ang tingin nila sa'yo, bakit ang tao? You should continue to do what you're doing because that is the nature that is in you right now. You are in Christ. Amen? And lastly, meron pa bang last? He has raised us up, He has seated, sinabi ko na yan, no? You don't read here na umupo lang nakatabi ni Jesus Christ, pero makikita po natin dito, we are seated in Christ in the heavenly. Kasama natin si Jesus. Tayo ay na kay Jesus. At anumang mga pagsubok na pinagdadaanan nyo ngayon, mapagtatagumpayan nyo dahil kay Kristo. Walang imposible sa Diyos. Bakit? The power that is in you is the same power that quickened Jesus from the dead. Ibig sabihin, yun ang bumuhay sa Panginoon at yun din ang magpapalakas sa'yo. Kasama mo ang Diyos. Ang sabi ng Bible, I will never leave you nor forsake you. You are in Christ. At kapag na kay Christ ka, wow, very, very powerful ang buhay po natin. For our conclusion, ginawa niya ito, sabi sa verse 7, ginawa niya ito, samahan niyo nga po ako, ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay may pakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. His love and mercy will sustain us as we live the life destined for us to live. As you grow deeper in the knowledge of God's love, you will be amazed of His mercy. Hindi ba nakaka-amaze? Tingnan mo yung katabi mo. Ang cute, di ba? Gaganda. Have you seen yourself better than that person? Ang bagong mindset ganito, that person is better than me. Kung may pinakamasama sa lahat, hindi siya nakaharap ko, kundi ako. Iniligtas lang ako ng Diyos.
ililigtas lang ako ng Diyos. Kasama ako ng Diyos. We don't deserve God's love. But because He chose to love us, sabi ng mga Israelita, Lord, ano bang meron kami para ibigin mo? Kasi may mga Israelita na mayayabang. Kaya tayo minahal ng Diyos kasi malakas tayo, kasi magagaling tayo, kasi mga strategies, equip, magagaling tayo, kaya tayo mahal ng Diyos. Pero nirebuke sila ng Panginoon. Huwag niyong iisipin kung bakit kayo minahal ay dahil kaibig-ibig kayo. Kahit maliit kayo, mahal ko kayo. At bakit mahal ko kayo? Mahal ko kayo kasi mahal ko kayo. Kahit na nagkasala ako, Lord, mahal kita kasi mahal kita. Lord, kahit na iniwan ako ng jowa ko, mahal kita kasi mahal kita. Lord, kahit hindi ako naiintindihan ng pamilya ko, mahal kita kasi mahal kita. Sapat na ba yon para maintindihan natin? Walang ano paman na meron tayo para mahalin ng Diyos. Pero pinili ng Diyos sa kabila ng ating karumihan, sa kabila ng ating kalikuan, sa kabila na tayo ay kapintas-pintas, pero pinili ng Diyos na mahalin tayo para bihisan niya tayo ng bagong bihis, para pag iniharap na tayo sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari, makasama natin siya habang buhay at makita natin ang mukha ng ating Ama na nasa langit. Tayo pong lahat ay magsitayo. Manalangin po tayo. Panginoon, sabi sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life. Lord, ang simple nung sinasabi mo. Pero Lord, hindi lahat tatanggap po nito eh. At hindi rin lahat ng nakaintindi seseryosohin nila yung pagtanggap. Pero Lord, I just pray to change our heart, Lord. To change the condition of our heart and mind. Just like what you said to Ezekiel, I will give you a new heart and a new spirit. I will give you a heart of flesh from the heart of stone, and I will give you the spirit. I will give you my spirit. Yun yung sabi mo, so you will be able to do what I want you to do. Lord, nilalapit ko po ang iglesia nito, ang buong miyembro ng iglesia po na ito, kahit yung hindi po namin mga kasama po ngayon. Lord, change our heart. Change our perspective, Panginoon. Hindi kami maging makasarili. Makita namin, Panginoon, na binago mo na kami sa aming kondisyon. Di na kami mga patay, kaya kami nagkakasala, kundi binuhay mo na kami, Panginoon. Kaya ginagawa namin ang ayon sa kalooban mo. Hindi na namin tinitingnan ng aming mga sarili na kaawa-awa, na mahina, na hindi kaya na malampasan ng mga pagsubok sa buhay, kundi nakikita namin na malakas kami dahil ikaw yung nagpapalakas po sa amin. Everything will be possible if we are in you, our Lord Jesus Christ. And I pray right now, Panginoon, if anyone here, Lord, they still hesitant, Panginoon, na sila papasok sa langit dahil sa pananampalatayang binigay mo po sa mga nakarinig ng mabuting balita. Lord, I pray, Lord, cancel mo po yung argument po na iyon. May you, O Lord, please rebuke that arguments sa puso po nila. That they were able, Lord God, to understand how great, how powerful your love is. Kasi yung pag-ibig mo, Panginoon, kayang tibagin, kayang wasakin, at ano ba man, Panginoon, ang footholds, strongholds ng kaaway sa buhay ng isang tao. Lord, use us. Not just to preach the gospel, but to preach the gospel with passion, Panginoon. That we were able to feel what you felt, Panginoon. Na maranasan namin, Panginoon. Na maramdaman po namin sa kaibuturan namin puso, Panginoon, ang iyong pagnanasa na maligtas ang maraming mga tao. We are here not for religion. We are here for you, O Lord. Nawa, Panginoon, gamitin mo po kami mightily. Thank you, Lord, kasi ngayon, alam po namin na kapag kami nakaposisyon na kay Kristo,
ang kapangyarihang sumasa amin ay hindi lang basta kapangyarihan, kundi kapangyarihan nagmumula sa iyo dahil sa banal na Espiritu na sumasa amin. Panginoon, pinupuri po namin kayo, pinasasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen and amen.